Yun boys, no, dito ulit tayo sa garahe natin sa taas. Last time, eto nakabit na natin to, Euro 1 face natin. Ngayon, kinuha natin tong mags natin sa kabila. Sasalpak natin siya dito para malipat na natin tong kotse natin sa baba. Tapos may isang pa na yung makina. Bale, nahugot ko na nga pala yung makina dun sa isa nating 111 dun sa green. Ilipat natin siya dito and titingnan natin kung makukumpleto natin lahat ng mga parts kasi hindi ko sure kung kumpleto pa yun. May mga nabenta na din kasing pyesa doon. Tapos yung mga bushing nito, papalitan na natin yan sa clamp na rack and pinion, sa steering boots. Habang pinapalitan natin yung mags natin, ikakabit na din natin yung brake lines natin kasi hindi na naikabit. So kabit natin yan harap kasi yung likod alam ko nakakabit na. Tapos try natin i-bleed yung preno. So tara, samahan nyo ako guys, magpalit ng mags. Bawa muna natin yung mags natin tsaka yung jack natin dito sa pickup. So yan, hugot na natin to. Kabit muna natin yung brake lines natin. May ABS sensor pa pala tayo dito, no? Hugutin natin yan. At na tayo ng pamputol. Kulawang ka guys. Makaputol pa kaya to? Nakaputol pa naman. Pasok lang natin yan dyan. Then ito dito sa ilalim. Kailangan din natin pala ng 10mm bolt doon. Brake lines. Nakakabit naman pala. Hindi. Hindi nga siya nakakabit. Hugutin natin to. So pagpalitin natin. Hugot na. Next, kailangan natin ng long nose. Nilagay natin yung dalawang brake lines, ibabalik natin yung, or lalagyan natin siya ng brake fluid. Yan, nahigpitan na natin. Hindi na natin ito higpitan muna, no? Sa sunod na lang kasi i-align pa din naman yan. Salpak muna natin yung gulong. Spacer KOA nga pala guys, gamit natin spacer 5mm lang. Hindi naman na natin lalagyan lahat ng lug nuts. One down, 3 to go. Unahin lang natin guys yung dalawang harap kasi yung sa likod naman nakakabit na yung brake lines nun para malagyan na natin siya ng brake fluid. Tapos pag pinalitan natin yung likod, diretso bleed na din, no? Kaya natin to inuna. Angat lang ulit natin. Hop, yeah! Sugutin ulit natin yung brake lines nito. Kabit lang ulit natin tong brake lines natin. Guys, uulan na. Hindi yata natin mapapalitan yung likod Yan, okay na yung brake lines natin. Wala lang tayong bolt dito, pero okay lang yan. Kasi ito, ABS sensor. Wala din tayong bolt, no?
Ang dami tayong kukumpletuhin. Kukunin natin yung mga nandoon sa baba sa nating kotse. Sana gumagana pa yung ABS nito. So okay na tayo dyan. Salpak na natin tong mags. Okay na yung harap natin, boys. Babalak natin to, tapos lagyan natin ng brake fluid. Tapos pagkalagay natin ng brake fluid, pag pinalitan natin yung mag sa likod, bibleed na din natin siya. Muna tayo ng bagong brake fluid, no. Lagyan muna natin siya ng brake fluid para din makita natin kung may tumatagas tayong mga linya. So sana wala, no. Magiging problem natin dito, guys, yung ABS. So sa dami ko na napalitan na brake lines ng 111, palaging nagiging problema ay yung ABS. Sa green naging problema din natin yon, tapos sa libin ganoon din, naging problema din natin yon. So dito naman sana hindi, di ba? Para makaiwas man lang tayo sa isang problema. Hindi yata natin mapapalitan yung likod kasi umuulan na and walang bubong yung likod natin. Tapos ito, may mga bolt tayo dito. Kumpletuhin natin yan. Ito yung mga galing sa kinatay natin dati, guys, na bolts and nuts. Kinakalkal natin siya para makita ko kung ano pa yung mga kulang nating bolts dito sa kotse natin. Tapos para mapalitan na din, no. Hintayin lang natin bumaba yung brake fluid. Tapos tignan natin kung may isang pa natin yung mag sa likod. Simulan na natin itong likod. Mabilisan lang kasi paulan na. Sana umabot. Tsaka sana kayanin ng jack. Patay tayo dyan, parang di kakayanin ng jack, no. Quickie lang. Hindi na natin siya yata mabiblit. Simulan na natin to, mga to. Brake lines natin dito nakadikit naman. Ito lang yung hindi, no, yung sway bar natin. Pero okay lang yan. Ibababa pa din naman natin yan. At yun na nga, hindi siya abot. Patay tayo dyan. Hindi siya kasya yata. Yun, no, saktong sakto yung jack natin. Buti na lang kinaya kasi lapat na yung gulong natin sa sahig. Kaso hindi siya malagyan ng nut. Dalawa lang muna. Pakapit lang. Ayan, saktong sakto. Sambog na din yung jack natin. Kaya pa kaya na ito isa. Last side. Tapos sa kabila. Umulan na, guys. Bilisan na natin. Ako naman. Ngayon pa. Hindi na natin mabibleed yung preno. Kabit na lang natin muna lahat na may kabit natin. Tulad nito. Yan. Dumudugo na yung jack natin. Ay, salamat umabot. Hindi na natin ikabit to. Potek. Naiwan yung spacer. Isa pa nga. Kota na yung jack natin, guys. Re-rebuild na lang natin to. Ay, salamat na ikabit din ang 4 na wags. Try natin kung magkakapreno tayo. Bibleed lang natin to ng mabilisan. Alam ko, sa harap lang to may hangin eh. Kasi yung likod, buo naman siya.
Tapos nga pala guys, may foot lamps to, tsaka keyring, ayan o. Hindi ko lang alam kung paano siya pinagagana. Babay lang natin yung brake fluid. Nailapag na natin yung TNA natin. Hindi pala siya TNA, conic lang. So naka-lowering tayo pero may spacer sa taas. So bababa pa yan. Hindi na natin na-bleed yung parena natin. At nagka-problema tayo dun sa calipers natin. Nung tinatanggal natin yung bleeder valve, naputol siya. And ito siya. Nalawang na pala siya. Papalitan naman tayo ng calipers. Ewan ko kung ito kasukat. Kasi ito, alam ko 5118 lang to eh. 18mm lang yung piston niya. And mas maliit siya compare dito. So titignan ko kung may calipers pa tayo dun sa baba. Tapos tignan natin kung magagawa pa natin to ng paraan. Pagka hindi nagawa ng paraan, edi dun tayo sa mas maliit na piston, no? Pero ayan, ito yung tsura niya guys. Pogi, bababa pa yan pag nagkamakina na. Tapos yung likod, ibababa pa natin yan. Masyadong mataas. And hindi tayo ganun magpatintig ng kotse, no? Masyado siya mataas. Tapos ito, baka ito ikabit natin tambutso. Pero kung may bibili, ayun, message na lang ako. Mura lang yan. Japan siya pero wala siyang tatak. Tapos sa loob, nalagyan na natin siya ng brake fluid, no? Na-bleed na natin itong dalawa. Ito na lang yung problema natin kasi dito yung naputol na bleeder valve. Titignan natin kung kaya pa siyang drillan. Tapos palitan natin ng bleeder valve. Pero parang mas okay yata kung palit calipers na lang. Yan o, ganda na yung tsura niya. Next natin tong loob. Ito guys, no, nakuha na natin to dun sa kabilang kotse, sa isang kotse. So lilipat natin to. Kasi ito painted. Pangit naman kung painted. Painted nga ba? Oo, painted nga. Ayan, kulay beige yung loob. Tapos kukunin din natin yung 60-40 plastic natin doon. Kasi ito, plus pag na yung kabila. Ayan, no. So ito naman, original to, GT, tsaka ito GT. Okay na yan. Carpet, okay naman. Then ano pa ba, yung backboard, no, papalitan din natin. So ito, ready na to para maibaba natin dun sa kabilang garahe. And naibaba na din natin yung makina noon. So ito yung mga pictures ng isa nating kotse, tsaka yung makina natin. Bali wala na tayong makina doon. Ngayon, baka ibenta natin yun, isampa natin dito yung ST. Magulo yung isip natin eh, no? Tapos dun sa Levin, bahala na kung anong gagamitin nating makina. Pero ayun, ito muna yung itsura niya ngayon. Nasalpak lang natin yung mags. And naayos natin yung konti yung preno. Ito naman, pwede natin to ibaba nang hindi na biniblid yung preno, no? Kasi malakas yung handbrake niya. Ito, naka-handbrake to ngayon. Tinesting ko lang kung kumakapit. Makapit naman yung handbrake niya. Baka ibaba na natin to ng ganito. Tapos, ayan, yung itsura ng kotse natin ngayon. One step at a time. Konti-konti lang, no? Pakita ko na lang sa inyo yung ibang clips doon sa baba. Kung anong itsura ngayon ng status nung, or kung anong current status ng Levin natin. Pagkatapos na yun, kasi binaba na namin yung tail cut. And ililipat na yung tail cut doon sa Levin natin, sa kahan natin. Tapos yung flooring, nahugot na din. Papalitan na din siya. Then last siguro doon is yung mga salamin. Tapos yung firewall. Yung firewall niya, meron na din tayo doon. Tatanggalin na lang and bahala na yung lotero natin. Yun lang muna for today. Hanggang sa susunod na video na lang ulit. Thank you. Peace out.